Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Dandalingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Isa to sa mga isa to sa mga anti-kulaong. Ito yung isa sa mga unang-unang anti-kulaong. Ito yung matindi kong kalaban noon. Si Boss Mike Cervera na nilalait-lait ni Kulaong, sinasabihan ng Sir Bakla, Sir Bekwa, putya hindi niya alam. Napakayaman ito. As in talagang mayaman. Alam nyo ba nung unang meet namin ni Boss Mike, ang sasakyan niya, yung una lang, yung Toyota GR, Toyota GR, yung Gazoo Racing na Corolla. Tapos sumunod, naka-Supra na siya. Tapos sumunod, yung Tudor na Toyota Supra. Tapos sumunod, meron din siyang Nissan Terra, meron din siyang Nissan Navara na punong-puno na ng watermark dahil nandun lang sa may labas ng bahay niya, hindi ginagamit, Navara, nabubulok lang. Puta, yan yung nilalait-lait ni Kulaong. Tignan nyo kung gaano kalaki pinautang dito. Kahit si Kulaong hindi kayang gawin to. Ng kapwa niya vlogger ang isang vlogger na umorder ng 13 million pesos na halaga ng beauty products. Isang taon na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabayad ang vlogger pero active na active daw sa social media. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Halos 13 million pesos umano ang mga customized hair product na in-order ng isang sikat na beauty vlogger at salon owner sa kapwa niya vlog. Imagine niyo 13 million pesos na beauty products. Binabalik-balik yan ni Boss Mike sa China. Ganyang kalaki ang beauty products na ipapautang ni Boss Mike. Tapos kung pagsalitaan lang ni Kulaong, kala mo mas mayaman pa siya kay Boss Mike. Eto si Boss Mike, diyan ako nakakita ng relo na na mga hindi mo talaga pangkaraniwang nakikita sa tao. Ako kasi G-Shock lang masaya na ako eh. Pero si Boss Mike nakita ko yan nakasuot ng nung Rolex. Legit na Rolex talaga. Kasi mayaman talaga. Yung bahay niya doon sa Valenzuela na pinuntahan ko, doon ako natulog ng 2 gabi nung pumunta ako ng Manila. Hanggang 3rd floor. Yung bahay. Si Kulaong wala maipakita ang bahay na sarili niya. Si Boss Mike, kanya talaga yung bahay. Bukod sa mga cosmetic products, siya po, low-key lang talaga si Boss Mike eh. As in, pa siya, pa-humble pa siya nung time na yon. Putya, nilabasan ako ng napakaraming relo. Meron siyang Mike Cervera watch collection, meron siya. Pero yung talagang pang-sarili niyang relo talaga. Talagang nakakalula nung sinabi niya sa akin yung mga presyo. Meron siyang isang gustong-gusto. Sabi niya sa akin, eto Mac ang pangarap kong relo. Eto talaga pinag-iipunan ko, sabi niya sa akin. Meron daw may ganon na tindahan doon somewhere in Makati yata, sinabi niya. Basta merong isang tindahan daw doon na meron tinda nung relo na yon, Richard Mille. Alam niyo nung Christmas party namin ng hindi. Christmas party pala namin. Doon sa Bagong Pilipinas headquarters. Suot niya na. Pinakita niya sa akin, Mac, naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Ako, alam mo yung
Alin yun? Sabi, yung ano, yung relo na sinabi ko sa'yo, putya, pinakita niya sa akin, no? Richard Mille nga. Ibig sabihin, ganun kayaman. Kasi yung Richard Mille na yun alam ko talaga mahal yun Pero si Kulaong, meron ba kayo nabalitaan na si Kulaong nagpautang ng 13 million na ari-arian? Hindi. 1.7 billion kay Manny Pacquiao. Gawa-gawang kwento. 'Di ba? Hindi totoo yung utang ni Manny Pacquiao. Ito legit, nabalita talaga. Vlogger na si Boss Mike Cervera. Pero ang problema, halos 1 taon mula nang ma-deliver ang mga produkto, hindi pa nagbabayad ni 5 ang inirereklamo. Kaya nagpasaklolo na raw si Cervera sa NBI Fraud and Financial Division para sampahan ng reklamong estafa ang beauty vlogger. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Cervera na mauuwi sa konsumisyon ang big order ng inakalang legit na kliyente. Eto tingin ko kilala nyo to. Baka kilala nyo tong vlogger na may utang na 13 million kay Boss Mike. Si Adarna. Baka kilala nyo yan, si Adarna. Kita ko naman sa presentasyon niya ang sabi niya 100 mahigit yung branches niya. Kaya sabi ko okay naman, kakayanin naman na makapagbayad kasi may may source of income. Customized o pinangalan mismo sa beauty vlogger ang mga hair product na hindi pa bayad. Dahil na-deliver ng kompleto ang orders, pinagkakakitaan pa raw yan hanggang ngayon ng beauty vlogger, bagay na ikinasasama ng loob ni Cervera. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Nagbayad din umano kalaunan ng beauty vlogger pero tumalbog naman ang nasa 20 tseke at Nako, yun na matindi. Bouncing check. Yun ang masaklap, yung bouncing check. Yan yung mas mabigat na kaso. Yes po, si Boss Mike po ang may-ari ng Salon 360. Meron sa Valenzuela, meron sa Malabon. Di ko na matandaan yung mga ibang site, branch na sinabi niya sa akin Salon 360 po, kay Boss Mike po yun. Pero may mga siya doon, kumbaga ka-business partner, hindi na siya active doon. Kumbaga meron siyang ibang doon kasi nga napunta siya sa vlogging. Tapos meron pa siyang ibang negosyo na ginagawa ngayon. closed na pala ang mga account. Nakadagdag pa sa inis ni Cervera dahil active pa Ay, sa meron din pala sa Malolos, sa Robinson, meron, Salon 360. social media ang beauty vlogger. Ba talaga sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka. 'Di ba? Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang feeling ko tuloy na isahan ako eksperto na ako sa pagnenegosyo. Nais daw ngayon ni Cervera na mapanagot ang beauty vlogger. Hinala pa niya, hindi lang siya ang naagrabyado nito. Purpose nga namin ay yun, maging aware din yung iba. Baka mamaya, hindi ko rin naman sigurado kung ako lang. Actually, marami. Marami ngayon na nag-PPM kay Boss Mike na sinasabi na nabudol sila ng kalahating milyon, nabudol sila ng 1 milyon nitong vlogger na ito. Pero alam nyo itong vlogger na to, nagpapa-challenge to yung kalbo challenge, parang ganon. Na pag nagpakalbo ka, bibigyan ka ng 10K, bibigyan ka ng 20K, basta magpakalbo ka lang. Yun lang ang challenge. Kung kaya mo i-give up yung buhok mo. Ganun po yan. Pero magulat tayo, may utang na 13 million. Ilang beses tinawagan ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Ngunit hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Tinde, no? Yan ang legit na mayaman, si Boss Mike. Hindi katulad ni Kulaong, nabalita, may utang sa kanya si Manny Pacquiao daw na 1.7 billion, pero hindi totoo. Diba? Yan po ang meron din daw sa Nueva Ecija, Kyle Juni. Di ba may pa-travel pa kayo
napanood ko yung live ni Boss Mike nung nasa China kayo. Hindi, ano yun? Yung travel naman namin na yun, iba naman yun. Hindi sa ano ni Boss Mike. Nag-guess-guess sa radyo yan, sabi ni Cybernoy P. Watching from Barcelona, Spain, idol, ayun. May nakapasok na kampo ni Kulaong, Mama Kay. Nasaan po? Ayan po, PM nyo ko para alam ko yung ma-add ko po. Ayan, nagpapa-add na si Kuya Henry. Di na bumubulong ang mga pader dito. Grabe naman yan, Kuya, Mojoply. Wag mo kasing kakausapin pag walang Kulaong time, matulog ka na. Mas gusto ko sa live ni Boss Mac kaysa sa iba kasi lahat nare-recognize niya tayo. Thank you, Boss Mac. Ewan ko kasi Ate Grace Burton, friendly talaga ako. Kung mapapansin, kung kayo bumalik kayo sa mga dati kong live, puntahan niyo yung mga dati kong live. Kung ano ako ngayon, ganun din ako dati. Minsan nga, may nagsasabi sa akin, topic na tayo kasi Mac, topic na tayo. Ano ka na ngayon? Ang dami mo ng tawag dito, ang dami mo ng binati, shout out. Sana ma-interview ni MG si Corina. Napakatari pa naman noon ni Madam. Yari si Kulaong dyan. Oo, Ate Manny Lindsay, yan ang kaabang-abang. Kay Mac, overtime ka ngayon. Bawing-bawi na yung na-miss ko kahapon. Di ba? Wala na akong utang. Ayan. Boss Mac, yung Adarna Grande Salon ba yung akusado? Yes, siya po. Siya po yun. Ayan, subscribe rin po sa Bengador ni Boss Mike. Yan, totoo yan. Actually, dapat kasama ako dyan. Kaya lang hindi ko na po kaya. Hindi ko na makaya. Sa dami ng ginagawa. Okay, Idol Mac, good morning as always watching from Kuwait. Pre-Woman Natural Remedies. At Kuya, Jibelo Saloma, kadadating ko lang from work. Salamat at hindi ako late. Hindi ka na late sa work. Tama sinabi lahat ni Boss MG. Yes, Ate Glenn. Okay, done subs na. Thank you sa mga nag-sub kay kay Bengador. Doon nga sa the Big B. The Big B 'yon. 'Di ba nakapag pa nga ako doon. Ito yun yung pumunta ako sa The Big B. Ayan yun kay Boss Mike din 'yan. The Big B yung sa tawag dito. Show nila sa Radyo Pilipinas. Ayan, nakapag-guest ako diyan. Kinig lang habang nagpapahinga ang katawan lupa. Ayun. Eto, punta, nako, hindi pa tayo tapos. Ayaw nyo na. Ngayon naman, ayaw nyo na. Gusto nyo, tulugan na. Hindi pa tayo tapos. Akala nyo, hanggat hindi umaabot ng 40 minutes yung ating tawag dito, average view duration 22 pa lang hanggat hindi yan nagpo-40 hindi tayo titigil. Corazon, ayun, shoutout po. Hello po Corazon. Continue hanggang 7 AM Pinas time.